Ito po ay Yamaha Aerox 155 version 1. Ito po ay ipinare-repaint sa akin ng tiga BF Homes Parañaque. Yan, shoutout Kenny. Huwag kang mag-alala at aking pagagandahin tong motor mo. Yan bulo-bulo tong. Talagang ang pangit na ng pintura. So, kailangan na itong bakbakin. So, sa pagbabakbak po, merong plastic na pwedeng gamitan ng strip saw or paint remover. Yan, katulad po niya inner fairings, mga flexible po yan. Pwede po natin gamitan niya ng paint remover. Pero yung color orange po yan, ayan, yung mga outer fairings na yan, kung pagka ginabitan po natin ng strip saw yan, iwasan po nating umabot sa plastic dahil kayang lusawin po ng strip saw yung hard plastic, yung outer fairing. Ito po ang aking gagamitin primer. Pioneer Epoxy Primer. Top Coat Adhesion Promotor Gray. Bali, 2 component po siya, kaya hinahalo po siya ng, ayan, Pioneer Epoxy Primer Catalyst for Pioneer Epoxy Primer. So, ito naman ang gagamitin kong reducer o thinner. Pioneer Epoxy Reducer. So, ito po ay titimplahin ko na. Ang mixing ratio po nito ay 3 parts po nito or 300% at 1 part po nito or 100%. So, bali sa reducer po, pwede po tayo maglagay nito ng mga 300 to 400%. Depende po sa viscosity nito o lapot nito. Yung binubugahan ko pong yan, ito po itsura niyan dati. Ayan, bukol-bukol po yung pintura. So, binakbak ko po yan hanggang sa lumabas po yung pinaka-plastic. Ang fairings po ng motor ay may dalawang klase ng plastic. Itong pang outer ay hard plastic at itong pang inner ay flexible plastic. Ito po ay tatanggalan ko ng pintura dahil ayan po, bukol-bukol at ito naman natutuklap. Ang kaibahan po ng dalawa, itong hard plastic ay hindi po pwedeng gamitan ng paint remover o strip saw dahil nalulusaw po ito sa paint remover. Samantala ito namang inner fairings at ito ay flexible, hindi po ito nalulusaw sa strip saw or paint remover. So kaya itong outer fairings ay tsatsagin ko lang po sa lihang 120 grit wet sanding. Paangatin mo muna po. Malambot na ba? Sobra dami ng patong. Ito yung umaalsa hanggang ngayon sariwa pa itong kulay yellow. Sariwa. So, dyan yung nagsimula yung bubbles. Natanggal na yung orange, tapos nag-gray, orange, tapos yellow. Ayan. Ito dapat makuha natin itong black na to. Ayan kaya may mapa So, ibig sabihin yung malambot itong dilaw. Dahil nga po ang hard plastic ay nalulusaw sa strip saw or paint remover at napakahirap i-manual ang pagliliha. So kaya ginamitan ko na po ito ng power sander. Ayan, talagang medyo mapapabilis ang ating trabaho. Kaya lang medyo sensitive lang kasi nga ay baka masugatan yung plastic. Kasi matalas po yung nakakasang liha po dyan. 100 grit ang inlagay ko pong liha. So ayan, sisibutin po yan hanggang sa pabuti na natin yung original paint. Okay lang na may lumabas na plastic, hindi may iwasan yon. Yan bubugahan naman natin ng primer. Ito po ay bali 2 coats po ng Pioneer Epoxy Primer Gray. So kung may mga tama po na dapat masilyahan, masilyahan po ito ng
body filler. Yan, katulad po niya, may mga malalalim na tama po yan na dapat munang masilyahan. Then, lilihain po yung masilya, wet sanding po. Then, pag sigurado na tayong pantay, bubugaan po ulit ito ng Pioneer Epoxy Primer Gray. Hanggang sa mapantay na po, then patuyuin po natin ng magdamag para mas maganda. Then, saka po natin pasadaan ito ng liyang 400 to 800 grit. Pwedeng wet sanding, pwedeng dry sanding. Bago po natin applyan ito ng kulay o base coat. Magbubuga na po ako ng base coat. Ang gagamitin ko pong base coat, ito po, metallic gold orange. Ito po ay combination ng triple 8 red at per gold. Yan, gawa po ng gold. So ito ay pinamix ko lang po sa paint center. Ito po yung catalyst niya. So ayan, gold, urethane top coat catalyst. Ang mixing ratio po niyan, 3 parts po nitong orange at 1 part nitong catalyst. Or 300% itong orange at 100% ng catalyst. Ang thinner pong gagamitin dyan ay yan po, urethane thinner, no? Ansal. So, ang thinner na ilalagay po ay 4 parts. Ibig sabihin, ang ratio po niya ay 3 parts po nitong kulay, base coat, orange, 1 part po nitong gold catalyst, at 4 parts nitong Ansal urethane thinner. O any brand, no? Pwede tayong gumamit basta urethane type po. Then, ito naman po ang gagamitin kong top coat. Ayan, gawa po ng Superb Crystal Clear 2K Top Coat Clear. Ito naman po yung kasama niyang hardener. Yan, hardener naman po ang tawag. Super Crystal Clear Hardener. Kung dito po, catalyst po ang tawag. So, ang mixing ratio po nito ay 3 parts po nitong clear at 1 part po nito. So, ang thinner po ay 1 part lang din. So, 3:1:1. So, ito po yung thinner na ihahalo ko po, Ansal urethane thinner. So, magbubuga na muna ako ng orange. 3 coats po. Mag-interval lang po tayo every coat ng 15 minutes or plus off. Pero kung meron pong dapat lihain na mga gaspang, patuyuin po muna natin maigi. Saka po natin lihain ng 1,000 grit. Then, i-recoat po natin ang kulay. 3 coats po, no? Then, pag okay na po yung base coat, yung kulay, bubuga na po natin ng Superb Crystal Clear. A minimum of 3 coats. Ayan, ganun din po yung plus off niya or interval. Bago po tayo mag-recoat ay 15 minutes din po. So, ayan po, magbubuga muna ako ng base coat na metallic orange. Ayan po yung kulay niya, no? Kasi malayo eh, bibiyahe ka eh.
Bubuga ko na po ito ng top coat. Nakatuyo na po siya ng maganda, no? Then, hindi ko po pinasadaan ito ng liha kahit may konting gaspang. Kasi pagka metallic, hindi dapat lihain pagka itatop coat na. Kasi nagkakaroon siya ng uneven shade. Ayan, may mga ganyan, no? Then, itatop coat ko muna, saka ko lilihain para doon sa second coat ay makinis na siya. So, ang diskarte po sa pagtatop coat, para maiwasan po yung pinholes, ay ganito po. Ano, paanggihan lang po muna natin, wag po natin isosolid kagad ang buga. So ayan po, paambol lang po, pa-mist coat. Then mga ilang minutes po, bugaan ulit natin ng semi-full coat. Ang purpose po niya para hindi po magka-pinholes, no? Kasi mayroon pong biglayin kagad ng kapal ng buga, lalo napatuyo ng matagal. Yung hindi po dire-diretso ang buga natin. Then bago natin bugahan, siyempre linisin po muna natin. So, ito sa semi-full coat ko na po. So, yun na po itsura niya. Makintab na po siya. Oh. Wala po siyang pinholes. Solid na solid po ang buga niya. So after 15 minutes po, pwede na po nating bugan ulit to kung wala pong lilihain. Pero kapag may lilihain po, pasadamo natin ito ng lihang 1000 grit. Pwedeng wet sanding, pwedeng dry sanding para puminis po. So ayan, katulad po rito, may konting lilihain, patutuyin ko muna to bago ko bubugan ulit. Minimum of 3 coats. So, pero kung wala na po lilihain, after 15 minutes, dire-diretso na po yung pagbubuga. Basta mag-interval lang tayo ng 15 minutes. Minimum of 3 coats po, ha. So, ito po yung bukol-bukol. Yung nasa harapan mismo, no? Napaka-smooth na po, makinis na po. So, ito, wala pong butlig-butlig, kaya dadiretso ko na po yung top coat ito. So ayan, miscoat po muna ulit. Iwas pinholes. Then mga ilang minutes lang po, kahit 1 minute, patungan na po natin ulit.
So ayan po, first coat pa lang po ay napakaganda na. Kita nyo yun, nag-gold siya. Ayan, kinis po. Kahit ilapit nyo po. Thank you.